Si Honda EM1E na ba ang sagot if naghahanap ka ng daily commuter bike na napakatipid at alam mong sulit sa iyong pang-araw-araw? Maganda ba talaga to or baka hype lang? Tara, pag-usapan natin yan. Mga boss, ito nga pala si Honda EM1E, which is ito yata yung first na e-bike na nailabas dito ni Honda Philippines dito sa Pinas. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin about isang kaniyang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve if ever meron man, and our final thoughts about this motorcycle. Si Honda EM1E nga pala mga boss is merong price around 100,000 pesos na meron ng kasamang battery at saka charger. And sa colorways naman nila is meron silang dalawa, which is naka pearl sunbeam white at saka digital silver metallic, na isang variant lang yung binigay dito sa atin ni Honda. Ngayon naman, ang specs and key features nito, makikita natin dito na it's a motor type hub drive na mayroong 3-phase motor. Meron tayo dito ang charging speed from 0 to 100% na 6 hours. Max power of 1,700 watts at 2.27 horsepower. Charging naman natin dito is naka 270 watts na off-board type, with a max torque of 90 Newton meters and a max speed of 45 kilometers per hour. Yung claimed range naman natin dito is that meron itong 41.3 kilometers for the standard mode and 48 kilometers naman para sa kanyang Econ mode. With a wet weight of 95 kilograms na merong lithium-ion removable battery, naka-air cooled tayo dito, tapos meron tayo ditong combi brakes na naka-dual rear shocks at saka USB-A na power socket charging port. Bago naman natin pag-usapan ng key features, pag-usapan muna natin ang kanyang dimensions. Meron itong 740mm na seat height, 136mm na ground clearance, and 1,300mm na wheelbase. 90x90x12 na nga pala yung front tires natin dito, and 100x90x10 naman yung kanyang rear tires. And I think numbers wise, napaka seat height friendly nito sa mga Pinoy, ano? Ngayon naman, if ang pag-uusapan natin ay isang key features, makikita natin dito na meron itong digital meter panel. So maganda yung kanyang instrument panel dito mga boss, ano? Meron na rin din tayo ditong front disc brake na merong front inner pocket sa ating may legroom na nagdadagdag ng USB charger dito na type A sa may gilid dito, and meron na rin tayo ditong battery safe lock sa ating battery, which is it's a Honda Mobile Power Pack Charger E, which is off-board siya na tatanggal at na lalagay ulit. Na ang tawag ni Honda is Honda Mobile Power Pack E, yung kanyang charger mismo when it's off the charger. Meron na nga pala tayo dito ang in-wheel 3-phase motor brushless na nagbibigay ng napakagandang acceleration sa ating mga gulong kapag pinipiga natin yung silinyador, and naka-LED headlight and taillight na rin tayo dito. So if technology yung pag-usapan, medyo futuristic tingnan dito si Honda EM1E. Isa din sa magugustuhan mo dito is that meron na itong libreng rear carrier. So, you're one tap box away para may dagdag convenience ka kapag may extra kang dadalhin or ilalagay tulad ng mga pinamili mo, yung mga bag, yung mga ganon. Unfortunately, naka-rear drum brake lang tayo dito. And tulad ng nasabi ko kanina, meron itong riding mode na standard mode at saka yung Econ mode na mas makakapagdagdag tipid talaga sa konsumo mo dahil mas pinapatipid niya yung takbo nito. And lastly, for the price, unfortunately, naka-secured key shutter lang tayo dito, hindi naka-keyless. So, if big deal sa'yo yun, then medyo pag-isipan mo if ito ba yung pinakasulit na e-bike para sa'yo. Ngayon naman, if medyo napag-iisipan mo na si Honda EM1, here are the 3 things that I like and 1 good thing to improve if ever meron man. First talaga na nagustuhan ko dito is that naka-lithium-ion removable battery na tayo dito, ano? And most likely, nakikita ko sa mga ibang content creators na nag-aari na ng ganitong klaseng motorcycle is that sinacharge nila galing sa bahay nila, ilalagay nila sa motor nila. Magdadrive sila ng motorcyclong ito patungo sa work office nila, and tatanggalin nila yung battery nila para i-charge doon habang nagtatrabaho. And makikita natin kanina na hanggang 6 hours bago mag-full charge yung battery na to. And usually, kapag nagwo-work tayo full-time, it's around 8 hours. So, nafu-full charge siya before tayo umuwi. Which is, full charge tayo pauwi sa bahay if we're gonna use this battery for our e-bikes. Second naman na nagustuhan ko dito is that napakagaan itong motorcyclong ito. Which means, seat height friendly na siya. Tapos, mas kayang-kaya pa tong dalhin ng mga babae na mga riders dyan. Napaka-nimble lang kasi dalhin and napakadaling i-maneuver if medyo may traffic sa daan. And lastly na nagustuhan ko dito is that meron itong napaka-spacious na footboard.
So whether lalagay mo dito yung bag mo, yung mga pinamili mo, yung mga groceries mo, hindi ka mabibitin dito dahil meron itong gulay board. Lalong-lalo na if gagamitin mo to sa pang-araw-araw mo, sa pang-trabaho mo, sa pangbili mo ng mga groceries, yung mga ganon. Pero there's one good thing to improve for me is that the price itself is a little bit pricey. Especially if price to specs ratio na yung pag-uusapan. Makikita naman natin kanina, naka-drum brake lang tayo dito. Medyo limited yung speed acceleration natin dito. Wala tayong keyless for the price. And siguro for me personally, medyo maliit to tignan. But I think it does not matter that much kasi if the price to specs ratio yung pag-uusapan, doon mo makikita na medyo maganda talaga yung na-offer dito ni Honda when it comes to economy and makakapagdagdag na rin sa'yo sa iyong savings. Kaya naman sa final thoughts natin about this e-vehicle, makikita natin dito that this e-bike is a very great choice naman talaga if gusto mo magsimula sa iyong e-bike journey. For the price of around 100,000 tapos naka-Honda ka na e-bike, I think napakalaki na ng masasabi dyan when it comes to trust of the brand, the trust of the quality, and the trust of longevity. That's why naman, mapapaisip ka na lang talaga na medyo tagilid kaunti sa kanyang specs to price ratio. But if you're gonna see that it's a Honda, doon ka naman din talaga mababawi agad or mahahatak. Knowing that there's a lot of electric bikes that are coming out dito sa Pilipinas. So for me, if meron akong 100,000, wala akong Suzuki Gixxer, tapos I have the Honda RS125Fi, I'm gonna transition to e-bike para mas makapagtipid. I think isa talaga to sa mga pag-iisipan kong e-bike para mas makapagtipid sa pang-araw-araw ko. But for me personally, I think I'm still a fan of motorcycles na gumagamit ng gas so hindi pa talaga masyadong nag-grow sa akin. And thankfully, meron tayong kaibigang bumili ng e-bike which is on my previous video, mukha siyang ADV na mukha. If makukuha natin yung insights niya, kumusta yung mga e-bike experience niya, then maybe in the near future, I really am gonna consider an e-bike then. But for this vehicle na si Honda EM1E, I think it's a very recommendable especially sa mga lady riders and mga Pinoy height average na gustong magtipid, gusto ng magaan, gusto ng convenient, and gustong magtipid sa kanilang pagko-commute. Medyo mahal naman kasi na talaga ang economy ngayon, especially sa mga gas, bigas at marami pang iba. So, to think that around 70 to 75 pesos yung per liters pagpapagas mo sa motor, in which sa battery naman is around 20 to 40 pesos yung isang full charge, then I think medyo fair trade na rin talaga tayo doon. And depende na lang sa iyo alin dito sa tingin mo ang mas pasok sa lifestyle mo. So for me, hindi pa masyadong pasok, but maybe in the near future. So hopefully, you can follow me for more kinds of content like this para makita din naman natin yung journey natin, kamusta. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more like this video na rin, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga conversations about e-bike, tingnan mo muna yung video na ito which is ang pinakatipid na ADV na nakita ko. And always remember lang to ride safe and see you in my next